Hello guys, merong motor na dumating dito, XR200. So problema niya dahil laging nalulubat ang kanyang battery. So laging tumitirik sa daan. Kaya ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-check ng ground. Okay. So ayan guys. So dahil yung battery niya nasira na, so meron tayong maliit na battery. So ganito lang 'yan. So malalaman mo yan ngayon pag in-on yung susi. Tapos ngayon siyempre magkakaroon ng load. So yun, nagkakaroon ng spark. Yan, spark ko, yan oh. Ibig sabihin, yan, kita mo spark. Mahina lang siya, spark lang oh, ayan oh. Kita mo puti-puti. Lapit mo pa. Yan. Oh, yan. So ngayon, tatanggalin natin yung dito, sa may sasian. Kasi nakarekta na po siya wala yung susi So yan, tatanggalin natin yung sasian. Ito dapat lagi. So ngayon, ulit, chichikin natin kung mayroon pa. Di ba? Wala na yung susian, ibig sabihin wala na yung load. Pero mayroon pa rin. Nag-spark pa rin siya, kita nyo. So, pag tumagal kasi yan, ayan. Yan kita nyo, may spark. P-spark. So, mag-discharge pa rin ang battery niyan. So tatanggalin mo to. Itong regulator. Regulator tayo, regulator. Yan. So ngayon, meron pa rin. Meron pa rin. So no choice kundi ito na. Ito ng starter. So para wala na talaga lahat papunta doon. So wala na yung sa may regulator. Ito naman. Meron pa rin. Ayan, kita mo. Lapit mo. Yan. Kita mo may spark. Ayan so may tendency talaga na malulubat ang battery. Kasi kahit hindi ginagamit yung battery, naglulod pa rin So, ang problema nito ay chichik muna natin to. Tatanggalin muna natin itong isa. Ito, tanggalin natin itong sa relay. Yung connection naman papuntang starter motor. Ayan okay, tanggal ko na. So, ngayon, dito naman. Ano nang gumagana sa kanya? Wala na. Wala na. So, anong nangyari pala? Dahil nga ito ay may connection papunta dun sa body, sa may starter motor, sumaring grounded itong starter motor. Ito. So kailangan natin baklasin to, linisin natin. Tapos ngayon, pag ibabalik natin, dapat hindi na po yan mag-spark. Kasi wala ka ng ibang ground na pupuntahan Yan lang po ang tendency. Kagaya niyan Ginamit na natin yung starter relay. Wala namang ground dyan kundi maliban doon papunta doon sa may starter motor. Ayan diba? May spark. So may posible ito ground. Ayan 99%. Tatanggalin natin yan. Mukhang bago bago yung kanyang starter motor. Saan kaya yung original nito? Ito hindi na to original kasi iba na yung housing niya Yan. So kailangan lang, may problema na rin yung niya yung kanyang carbon brush. Tingnan mo, dumidikit na. Ibig sabihin hindi na siya naglalaro gaano. Ayan, maiksi na yung play niya. So kailangan siyang linisin. Palitan natin lagyan natin ng lagyan natin ng WD-40. Ayan. Lalagyan natin ng WD-40 kasi pinalawang na ito. Ayan. So kailangan mo lang para lumambot
no? Yan. Kasi kinalawang ito sa loob, so kailangan nito ng linis, no? Kaya siya nag-i-stack up. Kita nyo, lumalabas na yung ulo niya, at saka yun, bumabalik na talaga siya. Ayan, ayan. Then ito, baka isa rin ito sa may problema, kaya tanggalin natin ito. Baka yung guma nito at hindi na ibalik ng maayos. Baka dumikit ito. Kailangan dyan mga kagimbo, silipin nyo ng maayos, dahil nga po mayroon po yung rubber na para yung thread ng tornilyo ay hindi po siya tatama dun sa gilid ng housing, kasi po magkakaroon po ng ground pag dumikit sa gilid. So ang maapektuhan po yung starter relay. Pag nagkaroon po ng ground po yung starter motor na yan at babalik doon sa starter relay, so ang starter relay po ay magkakaroon po siya ng problema, kaya po nag-i-spark po ang battery na kahit wala na po sa susian yung mga load. So yan lang po yung load, pero nagugulat ka ay nagkaroon pa rin ng spark doon sa sa battery, dahil nga po nagbalik po yung ground at doon po napunta sa starter relay, kaya po nag-i-spark doon sa may battery. Guys, tandaan nyo pong mabuti, pag nagkabaliktad po yung housing niyan, may tendency po na mababaliktad din po yung polarity ng kuryente. Kaya po ang nangyari, pag pinusbuton mo siya, na imbis na mag-move to ikot ang crankshaft, ay bababaliktad po ang ikot ng Bendix drive, kaya nagbablangko po siya at ayaw kumagat at ayaw po umandar. So akala mo ay sira ang Bendix, pero baliktad pala ang polarity. So ayan mga kagimo, kinabit na natin. So malalaman natin kung may ground pa ba. So wala na, wala nang load, wala na kislap. So balik natin dito, tapos balik natin. Yan, baka mayroong mga grounded pa sa ibang wire. Wala na. Balik natin yung regulator. Yan. Wala. Wala na. Tapos balik natin yung susian. Then ulit. Wala nang ground. Wala na po siyang ground. So ayan mga kagimo, wala na pong ground, wala na pong spark, hindi na po magdi-discharge ang battery. At sana'y nagustuhan nyo po ang aking video mga kagimo. At palike na rin, pa-share, at para may matutunan din naman yung iba kahit papano. Thank you and God bless.